Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakina mong angking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin, sapagat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo at Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-iingat ka sa kanya, sapagat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang mauna akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag, sa kanya'y tapat at totoo. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit at kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, sapot, supot o pangyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito,
pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Lucas, isang ebanghilista, manunulat ng ebanghelyo. At kung titignan natin ang buhay ng isang ebanghilista, no, siya ho ay sinusulat niya ang buhay ni Hesukristo na ating Panginoon. Para yung sinulat niya ay mabasa ng mga tao, mapagnilayan ng mga tao para makilala si Hesukristo. At sa ebanghelyo natin nakikilala sino ba si Jesus? Ano yung mga aral at turo niya? Ano ba yung sinasabi ni Jesus na siyang gabay natin sa ating buhay? Siyang gabay natin sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya magandang paalala din sa atin na ang buhay ng ebanghilista ay nakalaan para makilala natin si Jesus, sundin natin si Jesus. Kaya ito yung unang imbitasyon sa atin ng kapistahang ito ni San Lucas na maging tagasunod ni Jesus. At hindi ba ang isang deboto ng Poong Nazareno ay tagasunod din niya? At yun sana yung wag nating kalimutan eh. Madalas kasi nakatuon tayo sa, ay, debosyon ko to. Tuwing Biyernes, narito ako sa Quiapo, ay, debosyon ko to. Pagkatapos ng magsimba, pupunta ako sa likod, makahalik man lamang sa Nazareno, uwi na ako. Yun ang debosyon ko. Pero pagkaalis mo ng Quiapo, doon nagsisimula ang misyon. At ang misyon natin ay nagbubunga dahil sa tayo ay tagasunod ni Jesus. Yung debosyon natin, sana hindi manatili dito eh. Sana hindi manatili dito sa Quiapo. O tuwing Biyernes at Linggo. Nadeboto tayo pag Biyernes at Linggo. Nagsisimba tayo pag Biyernes at Linggo. Lalong-lalo na pag Linggo. Pero sa ibang araw, nako, parang taliwas yata yung ginagawa. At minsan, aminin natin, hindi lang po na sa atin bilang mga Kristiyano. Mabait tayo sa loob ng simbahan, madasalin tayo sa loob ng simbahan, pero paglabas ng simbahan, ayan na. Away dito, siraan doon, chismisan dito. Sana yung debosyon natin magdala sa atin sa pagsunod kay Jesus. At ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang sa pagsasabi na, ay sumusunod ako kay Jesus. Pero yung pagsunod natin kay Jesus ay nakikita ho kung paano natin tinatrato ang kapwa natin. Ang pagsunod natin kay Jesus ay nakikita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya imbitasyon sa atin na maging disipulo ni Jesus Nazareno, hindi lang pag Biyernes, hindi lang tuwing Linggo na araw ng Panginoon, kundi araw-araw. Araw-araw nagsisikap tayo na sundin ang mga aral at turo ni Jesus Nazareno. Araw-araw tayo nagsisikap na mas mapalapit sa Kanya sa ating pamumuhay na nagbabago. Yun ho yung una. Maging isang disipulo ni Jesus. Pero ang pagiging disipulo ho, kasama ng pagiging disipulo niya ay tagapahayag din siya. Kaya ang ating ebanghelyo, kung babalikan natin at binasa sa atin,
Sinugo ni Jesus ang kanyang mga disipulo na tagdadalawa-dalawa. At anong sabi niya? Pumunta kayo sa bawat bayan at nayon at manatili kayo sa isang bahay. At kung yung bahay na iyon maibigin sa kapayapaan at tanggapin kayo, manatili kayo roon. Bakit sa bahay pinanatili ni Jesus yung mga alagad niya? Dahil kung titignan din natin, sa hapagkainan, doon ginagawaan ng Panginoon ang pagpapahayag niya ng mabuting balita. Kaya di ba, marami mga pagkakataon sa Ebanghelyo na si Jesus ay kumakain, nakikisalo, kaya nga di ba ang puna sa kanya ng mga Pariseo, yan si Jesus, bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan? Bakit siya nakikisalo sa mga maniningil ng buwis? Mga makasalanan niya mga yan. Dahil sa pakikisalo niya, doon siya nagpapahayag ng mabuting balita. At yun din ang bilin niya sa kanyang mga alagad, na sa bahay na kanilang tinutuluyan, doon din nila ipahayag ang mabuting balita. Sa pamilya, sa kamag-anak, yun ang una mong papayagan. Kaya maganda ring imbitasyon sa atin, tulad ni San Lucas bilang isang ebanghilista, na ang buhay ni Jesus ay ipinahayag niya, sana sa buhay din natin, ang tambuhay din natin ay may puwang din sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. Sa ating tahanan, sa ating pamilya, unang-una. Kaya pagkatapos ng misa, babalik na tayo sa ating pinanggalingan, uuwi tayo sa ating mga pamilya, bit-bit ang mabuting balitang ating narinig, at ang mabuting balitang din yan ang ipapahayag natin unang-una sa pamilya. Naalala ko ho, no, nung may lumapit ho at sabing magpababasbas daw ho sila, mag-ama. No, at nakita ko ho yung, nung nagsimula na ako ng panalangin, pagkasabi ko sa ngalan ng Ama, yung tatay hinawakan ng kamay ng kanyang anak, at ginabayan hanggang sa ulo. At pagkasabi kong, at ng anak, yung kamay naman ng tatay, binaba sa anak hanggang dito. At ng Espiritu Santo, ganun din ang ginawa ng tatay, hawak-hawak ang kamay ng bata. Kahit yung simpleng ganun na ginawa lamang ng tatay, tinuruan niya ang kanyang anak ng antanda ng krus. Nagsimula sa pamilya ang pagpapahayag. Minsan ho, naglalakad ho ko dito sa may likod, sa may pila ho sa pahalik sa Nazareno, at may nakita po akong mag-ina. Anong ginagawa? Yung nanay nagdadasal at nakahawak sa salamin ng poong Nazareno. At yung anak niya ay nasa tabi niya, nakatingin sa nanay, nakahawak sa salamin habang nakatingin sa nanay niya. Yung simpleng pagsasabuhay ng nanay niya, ang kinopya at tinularan niya. Yun ay simpleng pagpapahayag din ng mabuting balita dahil isina sa buhay natin. At yun ang imbitasyon sa atin ng ating mga pagbasa at ng Ebanghelyo. Ngayon din ang kapistahan ni San Lucas. Maging disipulo, maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tapat na kaibigan si San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong
mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagmamahal na tagapagligtas na inihayag sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang ating itugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan, naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Mga pangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang pagmamahal na tagapagligtas, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, anak ka tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inahalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisan. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Bumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasala. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin. Sa pagsampalataya sa mabuting balita, ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inuno ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagising aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dingarangal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulat namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dingarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno,